Magandang hapon po mula sa DOST Pag-asa. Kasalukuyan po na nakakaapekto yung northeast monsoon o yung hanging amihan at ito po ay nagdadala ng maulap na kalangitan na may kasamang mga pag-ulan sa eastern part po ng Luzon. Kasama po dyan yung Cagayan Valley Region, Cordillera Administrative Region, Aurora at ang Quezon. Sa western part naman po ng Luzon ay maaliwalas na kalangitan na may chances pa rin ng mga isolated rain showers yung ating ina-expect. Sa baba po ng hanging amihan ay yung shear line. Ito po yung lugar na kung saan nagmi-meet yung malamig na hangin from northeast at yung mainit na hangin na galing sa dagat Pasipiko. Nangyayari po yung easterlies dahil sa pag-ikot ng mundo sa sarili nitong axis. So sumusunod po yung atmosphere at may mga atmospheric circulation na nangyayari. Kaya po yung pagsunod ng atmosphere ay nagdudulot po ng mga hangin na nanggagaling sa silangan. At kapag nagmi-meet po yung hangin na galing sa northeast monsoon at sa easterlies, ito po yung nagbibigay ng lugar at ito po yung nangyayari kaya nagkakaroon po ng shear line. At yung salubungan po ng hangin na ito ay nagpo-produce po ng mga convective clouds. Kaya kapag naapektuhan po ng shear line yung mga probinsya, katulad po ngayon ng Eastern Visayas at Eastern Mindanao, ay expect po natin na patuloy tayong makaka-experience ng mga thunderstorms. Sa western part naman po ng Visayas at Mindanao ay maaliwalas na kalangitan. Ibig sabihin po ay may chances na maaraw lalo na po sa umaga. Pero may chances pa rin po ng thunderstorms lalo na sa hapon. Kasalukuyan po na wala tayong binabantayan na bagyo sa loob ng Philippine Area of Responsibility at mananatili po ito hanggang sa unang linggo ng Marso. Meron po tayong weather advisory. Bagamat wala pong bagyo, ay meron pong mga probinsya sa ating bansa na ina-expect natin na makakaranas po ng tuloy-tuloy na thunderstorms. Ito po yung Southern Leyte, Dinagat Islands, Agusan del Norte, Surigao del Norte, Agusan del Sur, Surigao del Sur, Davao de Oro, at Davao Oriental. Sila po yung mga probinsya na maaaring makareceive ng 50 hanggang 100 millimeters. So, posible po dito yung tinatawag natin na localized floodings, yung mga pagbaha, lalo na po sa urbanized area, sa low-lying areas, or yung mga mabababang mga lupain, at yung mga malalapit po sa rivers or sa mga bodies of water. Posible din po yung landslide or yung mga pagguho ng lupa, lalo na po dun sa mga lugar na landslide-prone areas or malalambot po yung kalupaan. So, dapat po ina-advise natin na manatili po tayong handa at alerto. Para naman po sa ating forecast bukas, patuloy po na makakaapekto bukas din ang hanging amihan at ito po ay magdadala ng mga pag-ulan sa eastern part ng Luzon. At sa western part naman po ay mananatili yung partly cloudy to cloudy skies natin. Ibig sabihin, maliwalas po at may chances pa rin ng mga pag-ulan. Agwat po ng temperatura sa Metro Manila ay 23 to 31. Sa Baguio po ay mababa dahil ito po ay mataas na lugar, from 14 to 23 degrees Celsius po. Sa Legazpi ay 25 to 29 at sa Tagaytay po ay 21 to 28 degrees Celsius. Sa Palawan naman po ay mananatili yung partly cloudy to cloudy skies na may chances pa rin ng isolated thunderstorms. Sa Puerto Princesa po, ang agwat ng temperatura ay 24 to 33. At para naman po sa Visayas at Mindanao, patuloy po na makakaapekto yung shear line. Kaya posible pa rin po at tuloy-tuloy pa rin po yung mga pag-ulan dyan. At maging alerto po tayo dahil may mga cases na rin po na na-receive tayo na may mga pagbaha at pagguho ng lupa, lalo na po sa Eastern Mindanao. Agwat po ng temperatura sa Zamboanga ay 24 to 33. Sa Cebu naman po ay 25 to 31. Sa Davao po ay 24 to 31. At sa Cagayan de Oro po ay 24 to 21. Kasalukuyan po tayo na walang gale warning. Ibig po sabihin nito ay malaya po at ligtas po na makakapangisda ang ating mga kapwa Pilipino at ang ating mga seafarers. Ito po yung 3-day weather outlook natin or yung inaasahan po natin na panahon sa susunod na 3 araw. Simula po sa March 2 hanggang sa March 4. Sa Metro Manila po at sa Baguio, mananatili po yung maulap na kalangitan ng partly cloudy to cloudy skies na may chances ng thunderstorms. Ang pinagkaiba lang po nila, sa Baguio po, dahil amihan po yung mas nagdo-dominate na nakaka-influence sa Baguio, ay mga light rains lang po yung ina-expect natin. Pero sa Metro Manila po, ay imposible na yung mga thunderstorms. Sa Legazpi naman po, ay tuloy-tuloy po yung mga pag-ulan at yung thunderstorms ay magpapatuloy pa rin. Kaya maging handa po tayo, lalo na po yung nasa southeastern part ng Bicol region. Sa Metro Cebu naman po at sa Iloilo City,
ay mananatili po yung maliwalas na kalangitan na may tsansa ng mga localized thunderstorms or yung mga pagkidlat at pagkulog. Sa Tacloban City naman po ay tuloy-tuloy po na maulan at yung thunderstorm activity natin ay nagpapatuloy, kaya maging maingat po tayo at handa. Sa Metro Davao naman po ay ganun din, katulad sa Legazpi. Pero sa Cagayan de Oro at Zamboanga, since nasa western side po sila ng Mindanao, ay maliwalas na kalangitan na may chances pa rin ng thunderstorm ang ating inaasahan. Ang ating pong sunset bukas ay 6:04 p.m. at muli pong sisikat ang ating araw ng 6:13 a.m. bukas. Sa susunod po na mga buwan, specifically March, April, and May, ay makakaranas na po tayo ng mas maiinit na temperatura. Kaya maging handa po tayo. Dahil yung temperatura ay hindi po katulad dun sa tinatawag natin na cool, dry season. At yun po yung December, January, and February. Ngayon po ay approaching na tayo. Bukas po ay March 1 na. At ito na po yung tinatawag natin na season na hot, dry season. Ibig kong sabihin ay maiinit na temperatura po at yung heat index po natin ay susunod na, ay patuloy na tataas na. Ina-expect po natin ito sa second half ng Marso. At ako po si John Manalo. At maraming salamat po.